Good morning everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so ewan ko sa inyo guys, no? Kung ano ang inyong masasabi dito dahil para sa akin, talaga namang napakahusay nitong si Jesus Crispin Remulla. Sapagkat wala pa naman pong inilalabas na formal na warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa, meron na kaagad siyang kopya. Can you imagine, mga kaibigan, kung gaano siya kahusay pagdating sa investigative functions po, no? Nitong opisina ng ombudsman, at kahit po noong panahon na siya ang ating DOJ secretary. Okay, kaya nga naman mga kaibigan, hangang-hanga talaga ako dito kay Jesus Crispin Remulla. Nung siya po ay DOJ pa lang, akalain ninyo ay naikonekta niya yung mga, alam nyo yon, yung mga nawawalang sabungero, no? Naikonekta niya kay Atong Ang, tapos padikit po kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Napakahusay po. Ngayon po mga kaibigan, fast forward na po tayo doon. Ito pong aresto, no? Pag-aresto po kay Senator Rolando Bato de la Rosa, sabi niya meron na siyang kopya ng warrant of arrest. Bagamat hindi formal, yun na rin po yung warrant of arrest. Okay, so ito. Ganun pala yun. Napakahusay nga niya, no? Napakagaling ng kanyang intelligence. Ang tanong dito, bakit hindi niya masolusyonan kung sino talaga ang nasa likod ng maanumalyang flood control project na kung saan ay nandito sa Pilipinas? No, nasa Pilipinas po yung pangyayari, nasa Pilipinas yung korupsyon, yung krimen ng pagnanakaw, krimen po ng pandarambong sa kaban ng bayan ay nandito sa Pilipinas. Pero bakit hindi niya magamit yung kanyang pagiging mahusay niya pagdating sa pag-iimbestiga? Ano po sa tingin ninyo? When numbers are conflicting, alibis are always coming. So, kapag yung mga numero, mga kaibigan, yung mga figures, yung mga data, ay hindi po nagtutugma-tugma, ibig sabihin, yung mga darating na mga palusot, ay mga palusot talaga. Para nang sa gayon, yung mga numbers na hindi nagtutugma-tugma, ay magiging tugma-tugma dahil sa mga palusot na tinatawag. Diba? So, yan, hindi na tayo natin papahabain pa ito. Napaka-simple lang namang intindihin, ano? Magkano po ang hinihiling na budget ng Office of the Ombudsman? 35 billion lamang daw po. Napakaliit lamang daw po 'yun kumpara sa flood control na ninakaw sa kaban ng bayan. Magkano po ba ang Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President? It's 4 billion, mga ganyan. So, it's more than 4 billion po ang intelligence fund ng Office of the President. Ang DOJ po, magkano po ang intelligence fund, confidential fund ng DOJ? Nasa 500, tama? No? 500 million o 500 billion, or rather, I don't know. So, nasa 500 po yan plus million, hindi natin alam. Ang DILG, ganun din po, no? Pareho lamang po ang budget ng DILG DOJ. CIDG, magkano po ang intelligence fund ng CIDG? So napakalaki po ng kanilang confidential and intelligence fund, enough to investigate kung sino talaga yung culprit sa mga pangyayaring ito sa ating pondo, sa ating budget na nakapaloob sa Department of Public Works and Highways. Ayan. So, particularly,
yung mga pondo na nakalaan sa flood control. Bakit hindi nila malaman kung sino ang tao o ang mga opisyal ng pamahalaan, mga kongresista, mga senador na nandyan po sa likod ng flood control na yan? Samantalang itong napakalayong bansa, talaga namang wala pa ngang formal, meron na kaagad silang kopya. Di ba napakahusay? Isa lang ang ibig sabihin nito. Ang nakikita nating ginagawa ng gobyernong ito ay pakunwari lamang. Pakunwari lamang para kunwari ay tunutuldukan ng pamahalaan ang flood control o ang korupsyon. Pero ang totoo niyan, pinagtatakpan po ang mga tao sa likod ng flood control na ito. Kaya nga mga kaibigan, sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee, may super VIP witness daw, sabi ni Senator Amy Marcos. Abangan daw natin ang super VIP witness. Sino po itong super VIP witness na ito? Ayan, si Saldico. Dadalo daw siya sa pamamagitan po ng Zoom meeting sa Senate Blue Ribbon Committee. Kalain nyo yun? Naging super VIP. Ay, naku po. Super VIP guest. Di ba? Witness. Itong si Saldico si Martin Romualdez, de super VIP na yan. So, yun lang guys. Kayo na po yung bahalang humusga dito. Kaya, pag-isipan nyo po kung dadalo kayo sa rally by November 16, 17, and 18. It's a 3 days rally para isigaw na no to corruption. Ayan. And syempre, bumaba na po itong si Marcos Jr.